Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei-chan Amir from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you. First half ng April 2026. Maraming salamat muna sa among subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan nyo inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung warning, hindi yung negative, is a warning para magkaroon din kayo ng idea, awareness, action, change of action, decision, at pwedeng maiwasan at iba pa. Pero kung gusto mo talaga na positive reading lang, sorry baka ma-disappoint ka kasi sa reading natin. Pero try to analyze ha, kasi ito is makakatulong sa inyo para magkaroon kayo ng positive sa buhay. Aries, someone's going out of your life or the end of a situation. Maraming klase ang ibig sabihin na going out with comes to your life. Pwede kasi someone who lost, pwede rin sa mga pet yan, kung may mga alaga kayong hayop, o kaya naman kaibigan. Pero wag naman sana about the, sana lang, kasi maraming klase ibig sabihin kasi, halimbawa, lalayo lang kayo, magkakaroon lang kayo ng separation, o kaya mag-iiwasan kayo, magkakaroon na lang distance, pwedeng ganun. Pero wag naman sana humantong about dun sa palagi ko nare-read sa'yo, no? Wag naman sana, no? Or sa iba sa inyo is may magtatapos, no? Na sitwasyon sa buhay mo. Maraming klase rin ang pagtatapos, diba? Pagtatapos ng utang, pagtatapos ng relasyon, pagtatapos ng ganito, trabaho, pagtatapos ng ganyan, ng problema, maraming klase. No, ipasok niyo yung sarili niyo. And we have beware of self-delusion. Hinay-hinay lang, Aries, kasi baka minsan, di ba, you need to see the fact of the situation kasi wag pa bigla-bigla, wag ka agad bubuga ng kung ano. Kailangan mo rin na maging open-minded, kailangan mo rin minsan makinig, di ba? Baka mamaya buga ka ng buga ng apoy, magiging mas malaki lang lalo yung problema, no? Kaya be calm, wag masyadong maging impulsive, pag-isipan maigi para hindi magkaroon din ng mga conflict situation, ganyan. Hinay-hinay lang din sa situation na ito. Kasi pwedeng iyon yung negative outcome mo, no, sa iba sa inyo. And then, meron kang teardrops din kasi great personal sorrow na handun yung point of mga lungkot na mararamdaman, sa nakita ko dito. Pwedeng sa casket na ito, a person who's connected sa iyo or sa mga pet mo dyan, kung meron ka, yan. Kung ano man yung lungkot na mararamdaman mo or pwede rin sa sarili yan, mga lungkot ay tinatago, ganyan, na kinikimkim. Sa iba naman sa inyo, mag-ingat kayo when it comes to your eyes, ganyan. Ang nakita ko, baka something happen when it comes to your eyes or a person who's connected sa'yo. And syempre, nahandito rin yung point when it comes on eyes. May mga tao, pwedeng ikaw ka rito, no? May tao kang kinalulungkutan or nalulungkot ka in your situation or may mga tao na nalulungkot para sa'yo. I-vice versa natin to ha. Siyempre magkakaroon ng mga dissatisfaction with life. When it comes to dissatisfaction, marami naman yan, di ba? Almost naman lahat tayo may ganun. Yan, mga kalungkutan talaga or mga the broken situation in life. Pwede sa mga career, relationship, mga ganyan. Basta, when it comes to a dragon, ingat lang din, masyado. Huwag ka lang pabigla-bigla din minsan. Para hindi rin, tsaka, para hindi na rin lumaki actually, kasi wasting time na rin naman yung mga ganyan. No, pag-isipan mo maigi. Pin, new job or new career. Sabihin, iba sa inyo, magkakaroon kayo ng mga new idea, situation, there's a new beginning happen into your life. Yan, may mga bago kayong tatahakin, mga bagong trabaho man yan, or new career, or maybe andun yung point na mga bagong sitwasyon sa buhay, andun din yung point na yun. Halimbawa, may trabaho ka, tapos magkakaroon ka na idea para magkaroon ng mga bagong sitwasyon sa buhay mo, pwedeng nahandun sa point na yun. O may mga kakaririn ka sa buhay mo kasi nahandito rin si
Si career also, no? Yan. Parang mahadon yung parang may kakaririn ka na isang sitwasyon sa buhay mo, kung sa ang aspeto ng buhay mo kasi you want to grow it dito sa situation na ito. Or you need mo talaga na you need to commit or you need na i-career yung bagay na yun, di ba? Sa iba. And meron kang unsuccessful outcome to your problem. When it comes sa unsuccessful situation kasi, pwede rin ito yung mga unexpected situation na hindi mo inaasahan, mga ganyan sitwasyon, ganyan. Kaya you need to be prepared din dito kasi medyo ano siya, di ba? Magulo siya. Tapos isa rin to is a broken promises situation, ano? May mga broken promises situation, may mga broken connection, broken commitment, mga as in a broken, nagkaroon na ng lamat o nagkaroon ng hiwalayan, no? Or may mga, actually, nandito ko rin kasi to, no? Yan. Sa nakikita ko sa'yo dito. Basta, habaan mo lang din yung pasensya mo. Tandaan mo palagi na lahat ay may reason. Kaya nangyayari sa buhay, a path with the money is waiting for you to find it. Ibig sabihin, kasi we have the new job and new career, may bago ka talagang tatahakin na sitwasyon sa buhay mo. Yun nga lang, depende kasi sa'yo, it's up to you to make it happen din, ano, kung gagawa ka, kikilos ka or hindi dito sa sitwasyon mo. Kung tatapusin mo yon, ilalat ko mo yon, or papasok ka dito sa bagong path na tatahakin mo. Kasi this is a money. No? Kung maganahan dito si Bamboo, andun yung growth, andun yung luck na situation, pwedeng kailangan mo siguro pag-aangin yung iyong energy in some aspect of your life. Kumbaga, wag mo nang ipilit na bubuuin yung isang sitwasyon kung mahirap na, no, na sa point. Pero it's up to you. Pero if this is a health issue, siguro din yung point na kasi this is the pain, may mga situation of, alam ba, nagpa-doktor ka, kailangan mo na option 2, ay, ano yun? Tama ba? Option 2, option 3. Huwag ka lang mag-focus sa iisa. Kasi kailangan mo rin ng idea, no? Ganyan. Nang pwedeng makatulong sa'yo to fix it. O kaya kung sa relationship ito, nandun din yung point na paulit-ulit na lang no? Paulit-ulit na lang na nangyari sa'yo na ganito, ganyan-ganyan, na hindi nagiging matatag yung relationship. And you need to learn from that. Ang sinasabi ito, kailangan mo rin talagang matuto. Kasi this is a new job and new career, ay new beginning of idea rin kasi dito. Learning din also from the past situation din. Kahit na connected pa siya sa pera mo, ganun din, no? Ang kinakailangan. Pero ang nakikita ko dito, kung this is the money connected, mag-ingat ka sa mga tao na mangangako. No, sana hindi ikaw ito mangangako at hindi matutupad o mga pagsisinungaling related to a money. And in need of help, assistance, and guidance. Pwedeng may tao na mahihingi sa'yo ng help, assistance, or guidance in some aspect of life, or maybe ikaw ito sa kanya. No, vice versa. Or pwedeng itong tao na ito ang makakatulong sa'yo para magkaroon ka ng mga bagong simula sa buhay mo. Pwedeng ito yon, no? Or pwedeng siya yung tao na makakatulong sa'yo para buuin ang sarili mo when it comes to a bridge. No? Kaya kung sino mo ito, kung ikaw ito, it's good. Pero kung ipopokus ko to sa sarili mo, this is a hand, one hand lang din siya. Ibig sabihin, you need to focus to reveal again yourself dito sa sitwasyon, nandun sa point na yun na. And mag-ingat din kayo when it comes to an eye at saka sa hand. No? Alam mo ba yung unang-unang pumasok sa isip ko kanina bago ako mag-read is when it comes to a hand, ingat ka sa baka mamaya masapak ka, masampal ka, mahampas ka, mapalo ka, yun ang nakikita ko, no? Pero wag naman sana ikaw ito, no? Yeah, medyo gaangan mo lang kasi handito kasi si Dragon, di ba? Handito kasi si Dragon, baka mamaya, medyo matapik ka lang, bigla ka na mag-init, medyo calm-calm lang O kaya naman, someone who's connected sa'yo, baka ganun na yung mangyari, calm ka lang din, no? Calm ka lang. Kumbaga, wag nang patulan. Pero nasa sa'yo pa rin yan. Energy mo yan, di ba? Kung gusto mo naman ng ganung style, why not? Stressful lang yan. And yung iba naman sa inyo is ingat ka kasi nga baka kayo maipit, huwag naman sanang mabutulan ng kamay, 'di ba, ng braso, ng daliri, or
or makutsilyo, matusok, kasi we have the pin, mahiwa, magdugo, kung ano man mangyari, mamanhid, ano pa ba yun? Kung ano mangyari sa hand nyo, no, ingat din kayo with comes to a hand. And you will show the way. May mga ibibigay sa'yo na sign, pwede sa repeating numbers, pwedeng maipapadala sa sa'yo na tao para sabihin yung messages na yon, o kaya sa panaginip mo, ganyan, mag-focus ka sa mag-focus ka talaga sa intuition mo din and listen to your inner voice, kasi it will show you the way. Also, pagdating sa candles din kasi meron tayong pin at saka itong new path, tsaka itong hand, ibig sabihin, the enlightenment of situation, Ibig sabihin, magkakaroon ka ng enlightenment sa isang sitwasyon sa buhay mo para baguhin ito, no? Or para i-let go at mag-umpisa ng bagong simula. Handun yung point na iyon. Sa iba naman sa inyo, if the situation is, kapag dito kasi is yourself, dito, diba, fixing yourself, kumbaga, o kaya may mga need to fix situation. Sa iba sa inyo siguro, kung relationship to, kung hindi na talaga totally na mahirap na talaga, siguro it's time to start a new beginning into your life, ganyan. Pero wag tumalikod agad, no? Kailangan kasi is maayos dito sa situation mo. And meron kang May. May also is baka may kakilala ka na related ang birthday ng May, or may kakilala kang May ang pangalan, o kaya naman is within the 5 minutes, 5 hours, 5 days, 5 weeks, 5 months, or by May. Changes is coming, no? Yan. Magkakaroon ng mga changes, mas magiging maganda yung flow ng situation, o kaya naman, magbabakasyon ka sa mga bansa na may sakura or cherry blossom, o kaya is malapit ka sa may cherry blossom, or sa malapit ka nakatira sa may bandang tubig. Yun ang nakikita ko dito. Pero this is a changes of good flow kasi ito, kasi andito na si Candle. Sabihin talaga is magkakaroon ng calmness situation is coming sa iyo. It's more, or kasi enlightenment ito, kailangan mo talaga ma-enlighten to start a new beginning into your life, di ba? Yun. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Pero magkakaroon daw ng pagbabago dito. Pag titingnan ko to, tsaka si Broken Bridge, tsaka ito si Candle, pag titingnan ko yan, tatlo na yan, kung sa health issue yan, ingatan niyo yung health issue niyo, or someone is connected sa'yo kasi andito si Handi. Pwedeng may mga hihingi ng tulong sa'yo, may tutulungan ka, or ikaw ito sa kanila, mga ganong sitwasyon. Mga connected din siya kasi marami siyang sanga dito. Connected yan sa inyong mga malapit sa'yo. Energy ni Aries. Ingatan mo yung sarili mo, ha. Basta palagi ka magtatrust sa intuition mo. Energy ni Aries. Vice versa tayo palagi, ha. Huwag kayong energy reading tayo. Kasi hindi mo to personal reading. Kunin mo lang talaga yung makakatulong sa'yo. Okay, when it comes sa yung energy, ang nakita ko sa yung energy this time is may mga konting lungkot. Kumbaga, there's a sadness situation, baka kaya kung kailangan mo talaga ng tulong, ng help, assistant, or guidance with someone, gawin mo. Pwedeng magkakaroon din ng mga pagbibigay ng payo, or opinion ng ibang tao. Ganyan. Medyo may lungkot sa iba sa inyo, or nahandi yung point na mapanghihinaan ka. Mapanghihina kasi ito ng loob, no? Energy mo kasi rin also is imbalance to, imbalance siya. As in, this imbalance situation, loss of balance, may mga situation na malulungkot ka or malungkot ito. Hindi ko alam why, but still you try to make it balance yung sitwasyon mo. Pwede rin kasi na when it come to a sadness, tsaka yung mga may imbalance ka, pwedeng may mga tao na nakokonekta sa'yo, o may mga taong kukonek sa'yo na makapagbibigay sa'yo ng kalungkutan na yon, no? Or makapagbigay ng mga imbalance situation. Pwedeng nahandon sa point na yon. Sa iba naman sa inyo is, yung energy mo is, sana hindi ikaw, no,
Andun yung point na pagkawalan ng tiwala sa sarili or believe sa sarili or pwedeng nandun sa point na may mga tao kang kausap na hindi ka nagtitiwala talaga or bumibilib sa mga sinasabi nila, pwedeng nandun sa point na yun. Yun ang nakikita ko sa'yo. Sa inyo may sakit kayo dito. May nararamdamang pain or sakit or lungkot. Ako nakikita dito. May mga sitwasyon na iisipin mo dito na gusto mong itama, gusto mong aksyonan, gusto mong i-correct, gusto mo ganito, gusto mo ganyan. There's a broken talaga, broken or may dreams na nagsha-shattered, no? May ganon. May broken situation ako na nakikita dito sa iyo. Yun na nakikita ko sa iyo dito. Ilabas natin ito si Tears, si Drag, etong si tsaka si Dragon. Basta ingatan nyo lang yung sarili nyo, ha? Mga dissatisfactions in life. Boom. Tingnan natin ang parating sa iyo. Ano pong parating sa kanya? Okay, parating sa iyo. Okay, parating sa iyo. Ang nakikita ko sa iyo dito is talaga. Merong babae na maaring ito is makaka-receive ka sa kanya or makakaramdam ka sa kanya, no, mga ganon, ng hindi magandang news, communication, situation, na doon sa point na yon. May ganong sitwasyon ako na nakikita sa iyo. And also, babae siya, ha. And also, parating sa iyo, ang nakikita ko sa iyo ay ay Aris, birthday mo. Belated happy birthday in advance pala, no, sa mga Aris. Kaya pala sabi ko, bakit may party? Sabi ko, tapos ngayon ko lang naalala, ay, birthday pala niya. Sorry, ha, o di ba, talagang si ate nyo talaga, bobita minsan talaga. Hindi pala minsan, no, palagi. Happy birthday, ha. Yaan ang nakikita ko kasi sabi ko, may party? Kasi may party, may celebration, ano, may mga celebration, getting together, family unity, reunion, close relationship man yan, may mga having fun, happiness, or enjoyment situation ako na nakikita sa iba sa inyo. Maaari magkakaroon ng mga pag-chill situations sa iba sa inyo or nahanda yung point, may mga collaboration, may mga celebration, cooperation, ganyan. May mga surprise parties, events din ako na nakikita sa iyo. Pwede may tao na susupresa sa iyo, 'di ba? Mayroong mother figure na mapagsusupresa ka sa kanya. Maaring nandoon sa point na 'yon. O kaya is may mga kaibigan, ganyan. Ako nakikita a person who's connected sa iyo, 'yan. And then also sa iba sa inyo, siguro mayroong kayong mga ise-celebrate. I don't know why, but there's pregnancy. May tao bang buntis? Para may taong buntis or mabubuntis or manganganak. Nandun sa point na yon ako nakikita, no? Baka may mga o kaya may pupuntahan ka mga wedding, may mga pag-usapan related to a wedding, related to, yun nga, yung mga buntis-buntis, pagbubuntis, or manganganak man yan, pwedeng nahandoon sa point na iyon. And then also, ang parating sa iyo is maraming Kasi maraming darating na opportunity daw sa'yo. Pwedeng ito opportunity, kasi ibig sabihin, opportunity either your idea, or maraming magtatapos sa buhay mo. Maraming mangyayaring pagtatapos sa buhay mo.
or maraming, ano ba pwede kong i-explain doon? Basta nandun sa point na yun, or maraming male-let go, or sa iba dito is maraming, ganun din kasi pag sinabing magle-let go, pag-uumpisa, di ba? Ang ganun. Maraming magle-let go, magtatapos, o maraming mag-uumpisa na sa point. Pwede rin siya sa maraming magbubukas na opportunity sa iba sa inyo no, na sa point na yun. Yun ang nakita ko. Pero ang hindi rin maganda dito is kasi is kung dati is may mga tao na hindi ka talaga nila gusto kasi because of dissatisfaction with life, then sa iba sa inyo, saka si Dragon, ngayon nandito pa rin siya, no? Kumbaga is may tao na magiging very defensive, may tao na magiging paranoid, maybe ikaw ito or someone is connected sa'yo, may mga paging insulto, may tao magiging bastos o masakit magsalita, being a rude, may tao na pipilitin niya yung sinasabi niya, no, dito sa sitwasyon, na kahit na hindi na totoo, ganyan, na kumbaga ima-mind games ka niya, ganyan. Or maybe this is you, ha? Yaan, nandun yung point na yun. Ako nakikita sa'yo dito. Magiging may tao na magiging sarcastic. Sarcastic? O, diba, bull? Kayo na mag-adjust ha sa ate ha. Alam niyo naman, bubita si ate. Mga ganun sitwasyon. May pare-pareho naman yung meaning na sinabi ko actually, no? Para lang mas maintindihan nyo rin. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Kaya mas mag-ingat ka rin. Huwag ka masyadong buga ng buga, no? Kaya kung mga ganun, mas silent is the best kasi, no? Sa nakita ko sa iyo dito. And ang nakikita ko rin sa iyo dito is magkakaroon ka ng connection sa isang taong mas bata sa iyo. Either makaka-receive ka sa kanya ng communication, messages, news. Mas bata to sa iyo. Magkakaroon kayo ng connection. Either siya ang magte-text sa'yo or ikaw ang magte-text. Merong mas bata sa'yo na magkakaroon kayo ng communication. May distance eh. Pwedeng nasa ibang lugar itong tao na to. Yun ang nakita ko. May distansya na akong nakikita dito. Someone's blocking or maybe someone's ignoring you, no? Or you ignoring or you block this person, vice versa. Yun ang nakikita ko dito. Babalik ka daw simula sa zero. Yan, from the basic, from the tough, ganyan. Lalaya ka sa isang sitwasyon sa buhay mo na pinilit mo noon or paulit-ulit noon, parang lalaya ka doon. Nilaya ka sa isang magulong sitwasyon. Yun ang sabi dito. Yung iba sa inyo, may inside is may lungkot pero pinapakita nyo, you're okay, pero hindi. Or someone is connected sa'yo. May ganun eh. Ako nakikita dito. Yan, may mga mag-chill. Ingat ka sa may nagsisinungaling ha. Tingnan natin ang iyong dapat iwasan. Ano ba yan ate? Dapat iwasan ni Aries. Okay, dapat mong iwasan. 3 of Swords, okay, dapat mong iwasan. Syempre yung mag-focus ka sa sadness, sa mga sitwasyon na hindi nag-success, ganyan. Huwag ka mag-isip ng mga negativity, iwasan mo yun. Iwasan mo kung meron kang problema sa buhay o may mga pinagdadaanan ka o kaya is may meron ka mga kinikim-kim sa yung dibdib, siguro kung may mga friendship ka or tao na pwede mo pagkatiwalaan para mailabas yon, share your problem sa ibang tao, no, na alam mo na makakatulong sa iyo at hindi ka ibebenta, mga ganyan. Basta mag-trust ka sa intuition mo. Iwasan mo rin syempre yung hindi ka makapag-forgive with someone. Or also, sarili mo rin, forgive yourself, forgive someone. Kung may mga bagay na kailangan na talagang accept it. You need to heal then in any situation of your life. Kung sa pera man yan, sa relationship, sa sarili, o sa health issue, heal it and recovering it. And then also, kailangan mo rin, don't stay dun sa sa mga lungkot, kumbaga, no? Basta wag kang mapanghina ang loob. Tuloy-tuloy lang. Pwede ka magpahinga, pero wag kang hihinto, no? Hanggang sa focus ka pa rin sa pangarap mo sa buhay mo. Ganyan. Gawin mo silang lakas yung mga nangyayari sa buhay mo para
tsaka yung mga tao nasa paligid mo, gawin mong lakas to revenge in a good, in a nice way, para mas maiangat mo pa yung sarili mo, no, dito sa sitwasyon na to. Basta iwasan mo rin yung magkaroon ng labis-labis na sitwasyon, ano. Alam mo naman lahat ng labis masama, 'di ba? Labis na pagmamahal, labis na pagtulong, labis na pagbibigay, labis labis na inom, kain ng mga hindi nakaka-good para sa katawan, basta lahat ng labis. Ingat na lang din, ano, yun ang nakikita ko sa'yo dito. Yung overthinking, tsaka kung hindi ka gaano nakakatulog, bumawi ka rin kasi pwede rin yan maka ano sa iyong health issue. Kamusta ang love ni Aries? Love ni Aries. Mga pagtatalo at away, conflict, iwasan mo na lang din. Wasting time lang yan. Love ni Aries, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Ace of Cups. Okay. Iba dito, hiwalay na. Okay, kung single ka, kung single po siya, universe. Kung single siya, kung single ka, maaring may nakakausap ka na tao, no, dito. Pero wala pa yung love totally dito sa sitwasyon. Pero nandun pa sa point na nagkakaroon ka pa ng doubt when it comes in this dito sa tao na to, no. Pwedeng isa hanggang dalawa yung kausap mo. Sa iba dito, isa lang to. Pero may kausap ka raw eh. Sabi dito eh. Ganyan. And then also, ang nakikita ko dito, ingat ka na lang, no? Kasi medyo magulo kasi yung situation. Hindi ko alam in what way. Siguro because wala pa talaga yung feelings, kaya may konting doubt, or pwede may pinagpipilian ka, o kaya naman is oo nga, medyo nagtutupat yung situation eh, no? So nakikita ko dito eh, no? Kung hindi man ikaw ito, pwedeng yung naka-connect sa'yo is nagkakaroon siya ng tupat situation. Pwedeng isa ka sa napagpipilian o ikaw yung sa kanya, ganun, na nagkakaroon ka ng dalawang pinagpipilian, o kaya kung isa lang siya sa buhay mo, siya yung nagkakaroon ng dalawang pinagpipilian, ano. Kaya medyo ingat ka na lang din, ano. Pag-isipan mong maigi sa situation na ito bago ka pumasok. Kasi pwedeng kalungkot mo rin, di ba? Yan. Kung ang nakikita ko dito sa mga nagkahiwalay, oo, nagkaroon ng paghihiwalay because of the rejection and the Three of Sword. Three of Sword. Andun yung point na iyon, ano, nagkaroon ng pagtalikod ng isa sa inyo, nagkaroon ng pagle-let go, naging magulo, ano, yung sitwasyon, nagkaroon ng pag-aaway, hindi pagkakaintindihan, totally naghintay pa kasi yung isa dito, no, pinag-isipan niya pa talaga yung sitwasyon kasi nga, syempre, mahalaga to sa situation. Pero yun nga, because of the third party relationship din kasi is nagkaroon talaga ng paghihiwala. Yan. Sasabihin mo sa akin, ate, magkakabalikan ba kaming dalawa sa mga nagkahiwalay? Sa mga nagkahiwalay kasi, kung magkakabalikan, hindi pa sa ngayon, hindi ko nakikita pa sa ngayon yung pagbabalikan na ito, no, sa nakikita ko dito. Pero isa sa inyo naghihintay daw. Isa sa inyo naghihintay pa rin. May boundary na kasi eh. Hindi ko alam why, pero but there's a boundaries ako na nakikita dito, no? Yan, nagkaroon ng boundaries sa isa't isa. Pero nandun yung point of forgiveness. Parang may tao na gustong humingi ng forgiveness when it comes in this connection. Kung nagmo-move, hindi ko siya nakikitang nagmo-move dito sa situation na to, no? Wala akong movement na nakikita pa sa ngayon. Yun. Kaya kung babalik siya, sigurado ka, gusto mo bumalik to. Sabay ka, pero nasa sa'yo to ha. Yan. Siguro ngayon, enjoy life muna, no? Mag-focus ka muna sa sarili mo. Pero nasa sa'yo yan. Kasi energy reading tayo. Kung kayo naman is may third party relationship dito sa situation,
Oo, meron kasi 'di ba alam mo naman na sometimes nire-reject ka niya or you rejected this person, vice versa. Hindi lang naman kasi ikaw ang kausap niya dito sa siguro magkaiba kayo ng lahi na ito. Sa iba dito magkaiba 'to ng lahi or magkaiba kayo ng lengguwahe. Kasi may third party dito. May secret ako nakikita dito. Yun, hindi na rin naman kayo minsan kasi hindi kayo nagkakaunawaan. Kung may mga time talaga na because of the third, o bahari ikaw yung third party, di ba? Kung magkakaroon ng mga rejection, siguro na doon yung point din kasi na dahil din sa isa, no, yung connection na ito. Halimbawa, mainit yung ulo niya doon, tapos babanat ka, syempre iinit din ulo niya sa'yo. Kaya mas maging patient ka na lang, ano, sa iba sa inyo. But still, kahit na alam mo na may third party dito sa situation, andyan ka lang. Naghihintay ka na lang din na parang on and off yung situation na to, no? Parang you're feeling stuck or naghihintay ka na lang din siguro na ano mangyaganap o mangyayari sa connection na ito, parang nandun ka sa point na yon. Parang ikaw na lang naman ang nagmamahal dito. Pero nasa inyo to nasa inyo pa rin to. Ako nakikita dito. Ate, mahal niya ba ako? When it comes to a love, mas mahal niya kasi yung sarili niya dito or vice versa tayo, no? When it comes kasi in this connection, so nakita ko, a friend, a person who can lean on, a person na pwede akong maintindihan, suportahan, makareceive ng pagmamahal. Ganun lang yung nakikita ko sa kanya. Or maybe this is you para sa kanya, no? Mas mahal niya yung sarili niya. Yun ang nakikita ko. Sa mga walang third party relationship, yung iba dito siguro bago kayo and you're starting pa lang din sa isa't isa na nagkakaroon pala kayo ng pag-uusap pero kung matagal na kayo, may mga time daw na hindi kayo magkakaunawaan. Mag-aaway daw kayo. Sana wag ganun kalaki, no? Yun ang nakikita ko dito. May mga time na mas gusto kasi nung isa is, hindi ko alam kung bakit, mas gusto kasi na isa sa inyo is kausap yung ibang tao. Parang iba yung, parang alam mo yung iba yung siya sa'yo at iba siya sa iba. Iba yung pakikitungo, iba yung personality na pinapakita. Yun ang nakikita ko dito, no? Sana hindi yung energy itong nakuha natin. Tingnan natin. Parang mas ano siya, parang mas good siya sa iba than sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Mas ano siya, basta iba talaga. Mas mabait siya sa iba than sa'yo. Or mas, ewan ko kung ano siya. Basta ganun. Magkaiba talaga siya. Your money, Aries. Kamusta po yung money ni Aries? Malay nyo, hindi nyo naman energy to, no? Huwag na lang kayo masyadong ano. Ma-affected. Your money. Basta i-reverse nyo to, ha? Okay, when it comes sa yung money. Okay, pagdating sa money mo, ang sabi kasi dito is your money is in a stagnant situation, ano? Ako nakikita sa iyo. Hindi ko alam why, but nag-stagnant siyang bigla. Yun ang nakikita ko kasi kung ano yung nangyari noon, pagdating sa pera mo, muli siyang mangyayari muli ngayon. Parang ang cycle kasi na ano, pag ganun-ganun lang siya. Nagiging okay, hindi okay, magiging okay. Ganun ang nakikita ko dito. Pero it's more on stagnant. Ito nakikita ko. May lungkot ako nakikita pagdating sa pera mo. May negativity ako nakikita pagdating sa pera mo. Kaya mas maging aware ka this time pagdating sa pera mo or trabaho mo, ha? Yan ang pinaka-the best sa lahat na pagre-reverse ng reading natin. Try to analyze. Handun din yung point na magkakaroon ka daw ng mga frustration pagdating sa pera o pinagdadaanan mo na siya. May hindi nabubuong dreams kasi pagdating dito sa situation na ito. Siguro handun yung point na hindi ka gaano nag-focus sa trabaho mo this time or pwede rin kasi na nagiging matumal yung situation, pwedeng nandun sa point na yon. Kung dati
Kung dati more blessing to come talaga, ngayon hindi ko nakikita siya ngayon, nag-i-stagnant or nade-delay yung situation na 'to 'no. Kaya kung ano yung meron ka ngayong money, kung ano yung natatanggap mo ngayon, siguro mas pahalagahan mo siya 'no, kasi baka dumating yung time talaga na mas mahirapan ka pa sa pera. Paulit-ulit kasi 'to, eh, paulit-ulit na manggaganap sa'yo. Nagfi-failed kasi siya. Malungkot yung pera mo 'no, baka nagde-delay siya o kaya is nagiging matumal talaga yung situation ano, baka nandun sa point na yun. Puwede rin kasi na nagiging disorganized ka, ganyan. Akala mo tuloy-tuloy yung blessing, 'di ba? Yun, basta ingatan niyo na lang, i-reverse mo 'to, yung nakikita ko. Pero may babae naman daw susuporta sa'yo pagdating sa pera or maybe ikaw ito sa kanya 'no, vice versa. Arigatou namaste, God bless.